Isipin mo na nakatanggap ka ng isang pamana, Oh, magandang balita yan. 'di ba? Isang napakalawak na lupain. Tapos kumpleto sa mga nakatayong bahay, mayayamang sakahan, masaganang pinagkukunan ng tubig. Wow, bayad na lahat. Bayad na ang lahat at nakapangalan na mismo sa pamilya mo. Napakagandang balita niyan. Oh naman, sino ba aayaw dyan? Pero may isang malaking catch. May kondisyon kasi. Yung testamento, yung last will na nagbibigay sa iyo ng pamanang ito, isinulat pa noong taong 1300s. Wait, ano? 700 taon na ang nakalipas. Oo, 700 taon. Tapos sa loob ng 700 taon na iyon, yung pamilya mo dumaan sa matinding kahirapan, naging alipin, tapos halos makalimutan na may ganung pangako pala. Grabe, parang kwentong bayan na lang yun sa tagal. Nakikinig ngayon, maniniwala ka pa ba na totoo yun? Aasa ka pa ba na makukuha mo yung lupang yun? Siguro karamihan sa atin, susuko na. Kaya yan ang ating malalimang susuriin ngayon. Para sa iyo na mahilig mag-usisa at umunawa sa mga malalalim na kwento ng kasaysayan, pag-uusapan natin kung ano ang nangyayari kapag ang isang pangako ay inaabot ng mga siglo bago matupad. At yung pag-aaralan natin ngayon ay nakabatay sa isang tiyak na dokumento, yung Lesson 36, Conquest of the Promised Land. Mismo, susuriin natin kung paano naganap yung pagpasok ng mga Israelita sa lupang pangako sa pamumuno ni Josue. Dahil nga pinag-uusapan natin yung mga pangakong inaabot ng daang taon, simulan natin sa pagbabago ng pamumuno. Kasi namatay si Moises dito sa puntong ito, tama? Oo. Okay, himain natin ito. Kamamatay lang ni Moises, kung ilalagay natin sa modernong konteksto, isipin mo na ikaw yung bagong empleyado or assistant na biglang inatasang pumalit sa isang malaalat na CEO. Yung CEO na nagtayo ng buong kumpanya. Eksakto. Tapos, hindi lang basta kumpanya. Si Moises yung naghati na ng Red Sea. Siya yung humarap sa pinakamakapangyarihang hari ng Ehipto. Siya yung umakyat sa bundok na umaapoy para kausapin ng Diyos. 'Di ba? Tapos ngayon, si Josue, na dating alalay lang, yung naiwan para pamunuan milyon-milyong taong ito papasok sa isang lupaing puno ng mga kaaway. Kung ako si Josue, baka umatras na ako sa sobrang kaba. Nakakapanghina nga ng tuhod yung ganung posisyon. Ang nakakabilib dito ay kapag tiningnan natin yung bigat ng panahon, yung pangako ay ang Diyos kay Abraham na ibibigay ang lupain ng Kanaan, ginawa yun noong 2090 BC. Nung 75 taong gulang pa lang si Abraham. Oo, isipin mo yung timeline na yan. Mula sa pangakong iyon, dumaan na ang mga henerasyon ni na Isaac, tapos si Jacob, hanggang sa napunta ang mga Israelita sa Ehipto at naging alipin ng mahigit 400 taon. Ang tagal nun. Tapos ngayon, sa kapatagan ng Moab, nasa taong 145 BC na tayo. Halos 700 taon na ang nakalipas. May mga buong sibilisasyon na nabubura sa mapa sa loob ng ganyang kahabang panahon. Oo nga eh. Kaya yung assurance ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:1-7, napakahalaga. Hindi naman sinabi sa kanya na kailangan mong higitan yung mga himala ni Moises. Tama, walang ganong pressure. Ang garantiya lang ay walang makakatalo sa kanya at hindi siya iiwan ng Diyos, tulad ng paggabay niya kay Moises. Kailangan lang ni Joshua maging matatang at sumunod sa kautusan. At may isa pa akong napansin sa teksto. May detalye sa Joshua 1:2 na sobrang nagpabago sa tingin ko sa kwento. Sinasabi ng Diyos na ibibigay niya ang lupain, pero nakatayo pa lang sila sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. Wala pa silang ginagawa sa puntong iyon. Wala pa, hindi pa sila tumatawid. Tapos, nabasa ko sa batayan natin na may kakaiba sa orihinal na lengguwahe na ginamit doon, di ba? Hindi siya parang sinasabing mangyayari pa lang sa hinaharap. Oo, yung sa Hebrew participle. Ito yung isang napakagandang nugget ng kaalaman mula sa source natin. Nang sabihin ng Diyos na ibibigay niya ang lupain, yung ginamit na salita ay maaaring mga hulugang malapit na itong mangyari o kaya naman ay kasalukuyan na niyang ginagawa. Wait, kasalukuyang ginagama? Oo, ibig sabihin, ang tamang basa doon ay yung lupain na kasalukuyang kong ibibigay sa inyo.
Ang Diyos ay kumikilos na bago pa man sila humakbang sa tubig. So, hindi pa man sila tumatawid, may nangyayari na sa loob ng Canaan. Mismo, gumagalaw na ang mga sirkumstansya. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi kung kasalukuyan ng ibinibigay, paano natin nakita yon sa aktual na sitwasyon? Dito pumapasok yung kwento ng dalawang espiya, di ba? Oo, yung pinadala ni Joshua sa Jericho. At doon nila nakilala si Rahab, isang babaeng nagbebenta ng aliw na itinago sila para hindi mahuli ng mga sundalo ng hari. Tapos, ano nga ulit yung sinabi ni Rahab sa kanila? Sabi niya, natutunaw daw sa takot yung mga tao sa Canaan. Yun, natutunaw sa takot. Kasi narinig nila yung tungkol sa pagtuyo sa Red Sea at kung paano tinalo ng mga Israelita yung dalawang hari ng mga Amorita. Si Sihon at si Og. Oo. Pero teka lang, pansinin mo yung napakalaking ironiya dito. 38 taon bago ang pangyayaring ito, nagpadala rin ng mga Israelita ng 10 espiya, di ba? Oo, nung panahon pa ni Moises. Tapos bumalik sila, natakot na takot. Sinasabi nila na parang tipaklong lang daw sila kumpara sa mga higanteng Canaanita. Tapos ngayon, malalaman natin mula kay Rahab na ang mga Canaanita pala ang takot na takot sa kanila. Kasi nga, ang takot ng mga naunang espiya na iyon ay walang batayan. At yung kawalan nila ng pananampalataya, yun yung nagdulot ng kapahamakan sa buong henerasyon nila. Grabe, namatay sila sa diserto dahil lang sa gawa-gawang takot nila. Oo, kung titingnan mo yung nangyari kay Rahab, yung deklarasyon niya sa Joshua 2:9-11, isa itong malalim na conversion, pagbabago talaga ng paniniwala. Kasi bilang taga-Kanaan, dapat sumasamba siya sa ibang Diyos eh. Tama, sila yung sumasamba kina Baal, Asherah o Ashtoret, mga Diyos ng kalikasan at ulan. Pero kinilala ni Rahab na ang Yahweh ang Diyos ng langit at lupa. Tinalikuran niya yung buong kultura at relihiyon niya. Mismo, isa itong perpektong halimbawa kung paano nais ng Diyos na makilala siya ng buong mundo sa pamamagitan ng Israel. Kahit ang isang itinuturing na tagalabas na katulad ni Rahab ay pwedeng magkaroon ng pananampalataya. Wow! Kaya pala mula dun sa pagkakapanalo nila sa isipan, kumbaga psychological warfare sa Jericho, nagtuloy-tuloy na sila sa pisikal na pananakop. Oo, doon na nangyari yung mga sunod-sunod na labanan. Bumagsak yung pader ng Jericho, tumawid sila sa tuyong lupa sa Jordan, tapos tinalo nila yung sentro, timog, at hilagang bahagi ng Canaan. Nandyan yan sa chapter 6 hanggang 12. At pagkatapos ng mga digmaan, hinati na yung pabuya. Oo, doon na papasok yung chapters 13 hanggang 21. At aaminin ko, nung binabasa ko ito, napakahabang listahan ng mga teritoryo na napanta sa iba't ibang tribo. Puro pangalan ng mga lugar na hindi na natin kilala ngayon. Totoo, kapag binabasa mo siya, para kang nagbabasa ng isang napakahabang titulo ng lupa o kaya Last Will and Testament. Para sa mga tagalabas na tulad natin na nagbabasa ngayon, nakakaboring siya. Nakakainip talaga kung titingnan mo lang siya bilang listahan. Pero naisip ko, para sa mga tagapagmana na 400 taon naging alipin, ito yung pinakamahalagang dokumento sa buong buhay nila. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang listahang ito ay hindi lang basta heograpiya. Ito yung resibo ng Diyos. Resibo, patunay na nakuha na nila. Oo, ito yung pruweba na siya ay may 100% promise-keeping ratio. Hindi naging hadlang ang 700 taon. Bawat lambak, bawat bundok na binanggit sa listahang yon ay sumisigaw na nakatupad na ang Diyos. Ayun. Kaya sa huli, isinulat ng may akda na walang ni isang salita sa lahat ng mabubuting pangako ng Panginoon ang nabigo. Lahat ay natupad. Kasi yung salita ng Diyos na ginamit sa paglikha, yung naguutos na magkaroon ng liwanag, ay yung parehong salita na tapat at nagtatagal magpakailanman. Ipinaglaban ng Diyos ang Israel hanggang sa magkaroon sila ng kapayapaan mula sa digmaan. Nakakatuwa yan. So, may resibo na sila, nakuha na nila lahat ng ipinangako, nakatira na sila sa mga siyudad na hindi nila itinayo, kumakain sa mga ubas na hindi nila itanim. Ang sarap ng buhay nila, diba? Sobra. Tapos na ba ang kwento natin dito? Hindi. Dahil ang pagkakaroon ng grasya, may kakambalaging responsibilidad. At dyan tayo papasok sa chapters 23 at 24.
Yung huling yugto ng buhay ni Joshua? Oo, matanda na siya dito. Namatay siya sa edad na 110, di ba? Pero bago yon, tinipon niya ang Israel sa Shechem. Para sa kanyang huling habilin. Tama. At imbes na mag-party lang dahil panalo na sila, ipinaalala pa ni Joshua na ang mga ninuno nila sina Abraham, Tera, Nahor ay dati ring sumasamba sa ibang Diyos sa kabila ng Ilog Euphrates. Ibinalik niya sila sa nakaraan nila. Ipinaalala rin niya yung pagliligtas sa kanila mula sa Ehipto. Tapos nagbigay si Joshua ng isang napakabigat na hamon. Sabi niya, pumili kayo ngayon kung sino ang paglilingkuran ninyo. Ang mga Diyos sa kabila ng ilog, ang mga Diyos ng mga Amorita o ang Panginoon. At siyempre, nandun yung sikat niyang linya. Oo, yung para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Pero sumang-ayon yung mga tao. Pero kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Nagdadala ito sa isang mahalagang tanang. Kasi, bakit kailangan pang ipaalala ni Josué ang madilim at idolatrosong nakaraan ng pamilya nila? Nasa victory party na nga sila, nakuha na nila ang lupa. Bakit kailangan maging killjoy at balikan pa yung mga Diyos-Diyosan sa Ehipto? Kasi si Josué, tulad ni Moises, ay pamilyar na pamilyar sa kalikasan ng tao. May matinding pangangailangan magumawa ng tahasang pagpili, yung talagang commitment. Kasi pwede silang bumalik sa dating gawi. Oo. Makikita natin ito sa ibang bahagi ng Biblia. Nabanggit sa dokumento natin yung Ezekiel 25:8. Alam mo na ayon doon, kahit nung inililigtas sila sa Ehipto, marami pa rin sa mga Israelita ang palihim na sumasamba sa mga Diyos ng Ehipto. Wait, totoo? Kahit nakikita na nila yung mga salot? Oo. Nakakakadena pa rin yung isip nila sa mga rebulto doon. Kaya yung mga salot na ginawa ng Diyos, hindi lang yun parusa para sa mga Ehipsyo, kundi para turuan din ang mismong Israel kung sino talaga ang Yahweh, na siya lang ang tunay na Diyos. Wow! So kaya pala pilit na binabasag ni Joshua yung mindset nila? Mismo, kailangan nilang talikuran ang lumang paniniwala upang magkaroon ng tunay at payapang relasyon sa Diyos. Hindi sapat na nakapasok sila sa lupang pangako physically. Kailangan yung puso nila nandun din sa nagbigay ng lupa. Napakabigat nun pero napakatotoo. So para sa inyo na nakikinig at sumasama sa atin, isummarize natin kung ano yung mga natutunan natin. Nakita natin ang isang perfect promise-keeping ratio. 100% sa loob ng 700 taon. Oo, mula sa pangako kay Abraham hanggang sa huling hininga ng 110 taong gulang na si Joshua. Kaya paalala ito sa atin na sa buhay natin, ang paghintay at tiwala ay susi at yung mga pangakong natatanggap natin ay laging may kalakip na pagpili kung sino o ano ang paglilingkuran natin. At bago tayo magtapos, gusto kong iwanan ng tagapakinig natin ng isang bagong pananaw batay sa teksto. Isipin mo ito. Napunta ang mga Israelita sa isang lupain kung saan kumakain sila mula sa mga ubasan at olibo na hindi nila itinanim. Nakuha nila ng libre. Oo, at nakatira sa mga lungsod na hindi nila itinayo. Samantalang noong nasa Ehipto sila, naging alipin sila para lang mabuhay. Pinilit silang maglingkod sa ilalim ng latigo. Ang laking pagkakaiba nun. Sobra, kaya't nang hamunin sila ni Josué sa Shechem na maglingkod sa Diyos, hindi ba't ang paglilingkod na ito ay hindi na isang uri ng pagkaalipin, kundi ang pinakamataas na anyo ng kalayaan at pasasalamat? Oo nga, no? Kasi binigyan ka na ng lahat ng libre. Kaya yung paglilingkod mo, hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil umaapaw yung pasasalamat mo. Pag nilayan mo yan. Grabe ang ganda ng thought na yan. Isang paglilingkod na nagmumula sa kalayaan, hindi sa takot. At dyan natatapos ang ating diskusyon. Paalam at hanggang sa muli nating malalimang pagsusuri. Salamat sa pakikinig.